Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, ibinabad sa alak ang gamot na inuwi ng asawa niya na naglilinis daw ng matres. Dahil hindi nawawalan ng pag-asa si Wancho na mabuntis din ang asawa. Pero nang uminom si Malo ng gamot, sumakit ang kanyang tiyan. At dito nag-alala. Sa kabilang banda, nakalabas na sa ospital ang ama ni Rima. Iniligaw ang tanong ng kanyang ama kung saan kumuha ang nagastos sa pagpapaopera nito. At ngayon, sa ating pagpapatuloy sa isang linggo na kwento nating pinamagatang Bakit? Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Itay, nahihilo ako. Ha? Rima? Parang umiikot ang bahay. Mas pakiramdam ko, nagdidilim ang aking paningin. Ay, nawalan ng malay ang anak ko. Tulong! Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Tulong! Hello, Wancho. Bakit ka tumawag, iho? Papa, pumunta kayo dito sa ospital. Dalian ninyo. O, sino ang nasa ospital? Si Malo, Papa. Bakit? Bakit nyo dinala dyan? Sumakit ang tiyan niya. At nawalan ng malay sa sobrang sakit. Ano? Pumunta na kayo dito. Samahan ninyo ako na magbantay sa kanya. At talagang nag-aalala ako. Sige, iho. Pupunta ako dyan ngayon din. Bye! Akala ko hindi na ako magkamalay. Naku anak, sobra akong kinabahan at pinagpawisan. Talagang nanervyos ako sa pagkahilo mo. Mabuti na lang at maraming tumulong na kapitbahay. At bumalik agad ang malay mo nung pinaamoy ka ng suka. Kung bakit naman bigla na lang akong nahilo. Ang mabuti pa, pumunta tayo sa doktor at magpa-check up ka. Ano? Ayaw ko pa. Ayaw ko. Natatakot ako. Bakit ka naman matatakot? Mas mabuti nang magpatingin ka sa doktor para malaman kung bakit ka nahilo. Baka may karamdaman ka.
Diyos ko, ilayo po ninyo ako. Sana wala akong sakit. Kaya, huwag niyo na akong pilitin na magpasuri sa doktor. Okay naman na ako. May halamang gamot na inilagay sa ininom mo. At yun ang alam mo kaya sumakit ang tiyan mo. Opo, Papa. Oh, saan mo kinuha ang gamot na yun? Iniuwi ng asawa ko na binigay ni Aling Bebang na panlinis daw sa matris ko, Papa. Ano? Hanggang ngayon, umaasa pa ang asawa ko na mabubuntis ako, Papa. Oh, talagang hindi niya matanggap na hindi ka mabigyan ng anak. Pero hindi naman dapat na kung ano-ano ang iniuuwi niyang ipainom sa iyo. Kakausapin ko ang asawa mo. Ay, ang alam ko, pilitin ako ni tatay na magpa-check up sa doktor. Wala naman akong sakit. Kaya walang dahilan na pupunta ako sa doktor. Parang nasusuka ako. Mali yata ang pinainom ni tatay sa akin na gamot. Bakit nasusuka na naman ako? Ano ba to? Kasalanan mo kung namatay ang anak ko. Dahil sa inilagay mong gamot sa ininom niya na alak. Sorry, Papa. Hindi na mauulit. Sinabi kasi ni Aling Bebang na panlinis daw ng matres. Hanggang ngayon, hindi mo tanggap na baog ang asawa mo. Papa, baka sakaling may pag-asa pa. Tanggapin mo na hindi ka na niya mabigyan ng anak. Kaya mag-ampun na lang kayo para may anak kayo. Pero ayaw kong mag-alaga ng hindi ko anak, Papa. Talagang mahirap kang umintindi ng salita. Ilang doktor nang nagsabi na hindi ka mabigyan ng anak pero umaasa ka pa rin hanggang ngayon. Itigil na nating pag-usapan ng bagay na yan, Papa. At uulitin ko. Sorry, Papa. Girl, I need you. I need your love. Akala ko, hindi na ako makakauwi ng buhay dito sa bahay, Wancho. Patawarin mo ako, honey. Ayaw ko na. Ayaw ko nang inumin yung mga pinapainom mo sa akin. Hindi na. Hindi na mauulit. Dahil pinagsabihan na ako ni Papa. Tanggapin mo na hindi kita mabigyan ng anak, honey. At pumayag ka nang mag-ampun tayo. Hindi ko alam. Pag-iisipan ko pa. Kung mag-aampon tayo o hindi. Rema, anak, ano yung kinakain mo? Ay, kung po, manimba lang na mangga. Ang sarap po. Nako, parang tululaway ako sa kinakain mo. Aha,
Parang hindi mo pinapansin ang asim. Dahil medyo maasim, dinagdagan ko ng suka at sili. Tikman niyo, oh. Ay, hindi na. Nangingilo ang mga ngipin ko kung kakain ako ng maasim. Ang sarap po. Oo. Nako naman, para kang hindi kumakain at ang bilis mong kumain. Ano kasi? Ano ba kayo, tay? Napaubo ako sa tuloy sa sinabi niyo. Huwag kang masyadong kumain ng maasim. Baka sasakit ang tiyan mo, anak. Hindi po. Kaya huwag kayo mag-alala. Kahit marami akong kainin ganito, walang problema. Juancho, alak na naman ang kaharap mo. Pabayaan mo lang ako. Hindi bali at walang pasok bukas. Nag-aalala ako. Baka magkasakit ka dahil sa alak. Huwag kang mag-alala. Malusog ako, honey. Oo nga pala. Nag-iimbita ang isang kaopisina ko na magbe-birthday. Sino yun? Si Marlon. Pupunta ka ba? Siyempre. Nakakaya naman kung hindi ako pupunta. Dahil magka-opisina kami. Sige, sasama ako. Ano? Huwag na, honey. Baka hanggang gabi kaming magiinuman. Iyan nga ang dahilan, kaya gusto kong sumama. Para nandun ako. At sabihan ka na umuwi kung naparami ka na ng ininom. Huwag kang mag-alala. Kahit buong gabi kaming mag-inuman, walang masamang mangyayari sa akin. Hanggang ngayon, hindi ko pa makalimutan ang sinabi sa akin ni tatay. Para daw akong naglilihi dahil sa sarap ng pagkain ko ng maasim. Bakit? Parang nahihilo na naman ako. May sakit kaya ako? Bakit lagi na lang akong nahihilo? O kaya... Ay, Diyos ko. Huwag po sana. Parang nahuhulaan ni tatay ang sinabi niya na para akong naglilihi. Andyan na naman. Sumabay sa pagkahilo ko. Naglilihi nga ako. Kaya, dahil ganito ang nararamdaman ko. Diyos ko, ano na? Gabi na. Pero wala pa si Juancho. Tumatawag si Papa. Ano kayang sasabihin niya? Hello, Papa? Iha, pwede ko bang kausapin si Juancho? Mayroon akong importanteng sasabihin sa kanya. Tumatawag ako sa cellphone niya pero hindi naman sumasagot. Ano? Naku, pasensya na kayo, Papa. Wala dito sa bahay si Juancho. Oh, siya nagpunta. Gabi na . Naki-birthday po. At hanggang ngayon, hindi pa umuwi. Oh, sino naman ang kasama niya sa opisina na nag-birthday? Ang pangalan ay Marlon, Papa. Marlon? Kilala ko yun. O sige, Iha. Pupunta ako doon sa bahay nila Marlon. Sabihin ninyo na umuwi na siya, Papa. Pero hindi ba pwedeng
ipagpabukas na lang ninyo sasabihin yan, Papa. Importante talaga ang sasabihin ko sa kanya. Kaya sundan ko siya sa bahay nila Marlon. Sige, Iha. Sige, Papa. Bye. Bye. Girl, I need you. I need your love. Ayan, nakabihis na ako. Punta ako sa ospital pero hindi ko nasasabihin kay tatay. Magpa-check up na nga lang ako. Rima, anak. Ah, Saan ka pupunta at nakabihis ka? Ano po? Punta ako sa palengke. Bibili nga ako ng masarap na ulam para tanghalian. Sige anak. At karne ng baka ang bilhin mo na ulamin natin. Opo tay. Sige, alis na po ako. Mag-ingat ka anak. At huwag kang magtatagal ha. Kung nabili mo na ang lahat ng gusto mong bilhin, umuwi ka kaagad. Bakit kaya parang pumayat ang anak ko? At parang namumutla. May sakit kaya siya? Ayaw naman na magpa-check up. Nag-aalala ako sa pagkahilo niya at nawalan pa ng malay. Umaga na. Pero hanggang ngayon, wala pa si Wancho. Si Papa itong tumatawag. Hello, Papa. Good morning. Ano? Hindi good news ang ipaparating nyo sa akin, Papa? Tumawag kayo ng maaga dahil gusto nyong malaman ko na may natuklasan kayo kagabi tungkol sa asawa ko. Hindi pa. Hindi siya umuwi. Kaya nag-aalala ako. Talagang tinutuon niya ang sinabi niya kagabi na baka makitulog siya doon. Dahil nasobrahan niyang naki-birthday sa mga kaopisinahan niya. Ano ang ibig ninyong sabihin, Papa? Hindi niyo nadatnan na magkakasama silang magbabarkada na umiinom? Pero, saan sila nagpunta, Papa? Ano? Hindi sinama nung isang chismoso na naiinis sa kanya? At, ano? Itinuloy nila sa beer house ang pagsasaya nila? Sige, Papa. Sige, kakausapin ko pagdating niya. Bye, Papa. Mabuti naman. At naisipan mong umuwi pa, Wancho. Bakit ganyan ang sinasabi mo, honey? Honey ang mukha mo. Bakit parang naiinis ka?
Sinabi ko naman sa'yo kagabi na baka makakapunta ako doon sa nag-birthday. Oo. Nagpaalam ka na baka pumunta ka. At siguro, nauna nang pinag-usapan ninyo ng mga barkada mo na pumunta ng beer house. Ano? Nagulat ka, no? Ang alam mo, hindi ko alam na doon sa beer house kayo nang galing. Kanino mo nalaman yan? Huwag mo nang itanong kung sinong nagsabi sa akin. May binayaran ka ba na magmamanman sa akin? Kaya alam mo kung saan ako pumunta? Na pumunta kami sa beer house? Tingnan mo. Inamin mo rin. Oo. Kailangan aminin ko. Dahil alam mo na pala. Pero sinong nagsabi sa'yo? Akala ko, hindi mo aaminin. Kahit pumunta kami sa beer house, hindi naman ako masyadong uminom. Oo, totoo. Naniniwala ko dahil hindi ka lasing na umuwi. Pero, siguro, itinaon mo na konti ang ininom mo para magawa mo ang lahat ng gusto mo sa babaeng itinable mo. Ano? Hayop ka. Sabi mo, mahal na mahal mo ako. Pero, nagawa mong nakisiping sa iba. Dahil ba sa nais mong magkaanak? Kaya kahit bayaran na babae, pinatulan mo. Sinampal mo ako. Sorry, honey. Hindi ko napigilan ang kamay ko. Sorry. Malapit na ang tanghalian. Pero hanggang ngayon, hindi pa umuwi si Rima. Sinabi ko sa kanya kanina, kung nabili na ang sadya niya, na bilhin ay umuwi na agad. May tricycle na huminto sa tapat ng bahay. Ang anak ko. Siya ang dumating. Pero, bakit wala siyang dala na umuwi? Anak! Nakalimutan mo sa sinakyan mong tricycle ang binili mo. Wala. Hindi na ako namalingki. Sige, yan na po kayo. Pumasok sa bahay. Parang naguguluhan. Bakit kaya? Ano ang nangyari sa kanya sa pinanggalingan niya? At bakit wala siyang nabili? O kaya na-hold up ba ang anak ko? Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na ating pinamagatang Bakit? Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo.